Ito mga buddy, ito magandang araw sa ating lahat. Balik trabaho muna tayo. Ayan, medyo tirik na tirik yung araw. Ito nga mga buddy, ito trabaho na tayo. Yung problema ng bulldozer na to ay pump. So bago pa nagka-problema yung pump nito ay lagi nang nag-overheat yung transmission oil nito. So nung nasira yung pump, so ito hindi na tumakbo. So ngayon ito kasi salpak lang ng transmission, kasi yung transmission to ay bagong overhaul. So yan ay, bago to patakbuhin. So i-check din natin yung oil cooler. So nung chinek natin yung oil cooler, ito bagong assemble natin to. So nung binuksan natin yung oil cooler natin, ito yung binungad natin, ito yung bumungad sa atin. Yan clog up na masyado yung ano niya, yung mga butas. Yan, kita nyo kunti na lang yung butas dyan. So ito restricted na yan, hindi na makadaloy ang tubig yan kasi nga yung oil cooler na to. So dito papasok yung tubig, so lalabas dito sa kabila. Saka yung butas na to, dito magpo-flow yung transmission oil natin. Pasok, labas, pasok, labas. So yun lang yung flow niya. So isa to sa dahilan na bakit nag-overheat yung ating transmission oil. So sana yung video na to ay nakatulong sa ating mga bulldozer lovers dyan. So ito na yung bagong oil cooler. So ngayon ito yung medyo na-intriga ako sa problema. So dito naka-attach yung ating oil cooler. So kung makita ito, yan ito yung nagda-divert ng flow ng tubig papunta sa ating oil cooler. So ito, nagtataka ako dito kasi nga bakit iikot-ikot na siya. Dapat hindi to iikot-ikot. So nung tiningnan ko yung diverter na to, yun nga, ito yung bumungad sa akin. So wala na siyang guide. Dapat meron tong guide para hindi siya iikot-ikot, mag steady lang siya sa one position niya, kasi diverter to. Ito yung nagda-divert ng tubig. Tulad yan yung magda-divert ng tubig galing doon sa water pump papasok dito sa loob. So pag umikot to, pag umikot ng ganyan, hindi na papasok yung tubig dyan. Pag umikot siyang ganyan, hindi na papasok yung tubig. So dapat yung diverter na to lagi siyang nakaposisyon na ganyan. So bakit siya umikot? Kasi wala siyang dowel. Hindi ko lang alam kung bakit nangyari to. Ano yung ginawa sa unang technician na nagtumira nito. So ito yung bago natin ngayon. Ito yung bago natin. Yan, kung nakita nyo, meron siyang guide. Meron siyang dowel. So yung dowel na yan, meron siyang lalapatan doon para yung diverter na to talagang mag-steady lang siya sa ganyang posisyon. Hindi siya iikot ng ganyan. Pag umikot siyang ganyan, nako, wala nang tubig na magsisirculate sa ating oil cooler. Kasi yung butas na to, matatakpan siya. Meron man papasok pero kunti lang. So dapat yung diverter na to steady siyang ganyan. Para yung flow ng yung flow ng water pump na tubig talagang sasaluin niya. Ganyan yung posisyon niya talaga. So ganyan. So yung luma, nung tinanggal natin to, yung posisyon niya na ganyan siya. Yan, ganyan siya. So ang nangyari, umikot pala siya. Umikot. So hindi dapat mangyari yung ganyan. Kasi pag nangyari nun, overheat talaga yung transmission oil natin. So ito yung problema, isa sa problema. Malaking problema talaga yung naging dulot niya. Kasi dahil dito nag-overheat yung ating transmission oil. Ngayon nag-overhaul ng transmission. So ito rin yung isa. Yan, clog up na yung ating oil cooler ng transmission. So sana mga buddy, itong video na to ay nakatulong. So ito yung medyo masilan tayo minsan sa pagsilip ng pisa. So ito, hindi ko lang alam kung anong nangyari sa unang technician na gumawa nito. Bakit nilagay nila ito na walang
guide. Kasi pag walang guide, ang mangyari nito, iikot-ikot na siya sa loob, ikot-ikot na siya. So dapat may guide talaga para steady yung posisyon niya. Kasi yung tawag sa pisan to ay diverter to. Siya yung nagde-divert ng tubig galing sa block ng makina papasok dito sa ating oil cooler. So yun lang guys, sana yung video na to ay nakakatulong. God bless ating lahat.